Welcome to Bible Q&A with Gospel Force. Today we will dive into the depths of Scripture as we explore your burning questions about the Bible. Each episode will tackle the questions that ignite your curiosity and deepen your understanding of the Bible. Let's connect, explore, and grow together as we seek out the wisdom hidden in God's Word. Isang magpagpalang araw po sa ating lahat. Once again, ako po yung lingkod, Brother BJ ng Gospel Force. At sa muli tayo po ay nagbabalik dito po sa ating programa. Medyo matagal po tayo mga kapatid na hindi po nakabalik dito dahil po tayo po ay nasa field of evangelism. Ayan, nakasama ko po dyan si Kami Sean po mga kapatid sa pag-evangelize po sa iba't ibang lugar. Ayan, at of course, samahan niyo po kaming manalangin. Meron po tayong bagong bukas na gawain doon po sa Obando. Kasama ko rin dyan po mga kapatid si Kami Sean and of course ang ating pong pastor ng Bulacan po mga kapatid, Pastor Ernie Perez. Search nyo lang po sa mapa, LBC Obando po mga kapatid, third floor po tayo. So nandyan po ang ating gawain. So sa oras nito mga kapatid, ito po ay part 2 ng ating topic po patungkol sa John 1:1. Sa part 1 po natin, tinatalakay po natin doon yung patungkol po sa iba't ibang interpretasyon, iba't iba pong view or paliwanag patungkol sa John 1:1 ng iba't ibang denomination, which is hindi po ito mag-fit in doon po sa katuruan ng Biblia. Ayan po. So sa part 2 mga kapatid, tatalakayin po natin yung tinatawag na Rema at saka Logos. Kasi po sa part 3 natin mga kapatid, doon po natin tatalakayin yung paano ba natin unawain yung John 1:1. Paano ba natin ito intindihin? Paano ba natin ito malalaman yung context ng John 1:1? Sinasabi ko nga sa last video ko mga kapatid, the John 1:1 is not, ang context doon ay hindi Godhead, pero madalas ito ay kinapit nila sa Godhead mga kapatid. Pero sa oras nito mga kapatid, titingnan po natin yung pagkakaiba, yung tinatawag na Rema at saka Logos. Ayan, napakahalaga po mga kapatid, isa po sa napakahalagang bagay na dapat nating malaman sa pag-aaral din po ng Biblia. Of course, number 1 dyan ay yung context. Pero isa dito mga kapatid na mahalaga din po nating unawain, yung pong tinatawag na definition of terms. Kasi marami pong hindi nagkakasundo patungkol po sa mga views dahil nagkakaiba po sila yung tinatawag na definition of terms, na kailangan po muna nating alamin yung tinatawag na definition of terms. Ano ba itong Rema at saka Logos? Which is yan ang pag-uusapan natin mga kapatid. So, una, ipaliwanag lang po muna natin, ang Rema at saka Logos, ito po ay salitang Griego na nung tinranslate po ito sa salitang Ingles, ito po ay word or sa Tagalog ay salita. So ibig sabihin pag nakabasa ka po sa Biblia ng tinatawag na word, pag sinabing the word became flesh or sinabi sa Bible na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salita na namutawi sa bibig ng Diyos. So titingnan po muna natin ano ba yung tinatawag na word dyan. Yan ba ay Rema or yan ba ay Logos? Para po ito po ay maintindihan natin yung buong context, yung kung ano ba ang pinag-usapan doon sa talata mga kapatid. So ano ba yung Rema at saka Logos? So ang salita pong word or salita, mayroon po siyang dalawang Greek word. Ito po ay tinatawag na Rema at yung isa ay tinatawag na Logos. Ayan, ano ba ang Rema mga kapatid, which is ito po muna ang ating tatalakayin. At samahan niyo po ako mga kapatid dahil babasahin po natin sa bawat libro po ng Biblia, from Matthew to Book of Epistles mga kapatid, yung sinasabi po tungkol po sa Rema. Ayan, what is Rema? Rema mga kapatid in the Greek, that ang meaning po niya ay utterance, yung sinasabi natin, narration, command, or masabi natin the written word, pwede natin makonsider as Rema po mga kapatid. Praise the Lord. So, isa pa dito mga kapatid, yung revelation ng Panginoon. Halimbawa, nagbabasa ka ng Bible, mayroong mensahe sa iyo ang Panginoon, that is also called the Rema. So, yan po ay tinatawag natin na Rema. So, ano bang mga halimbawa dito sa Rema mga kapatid? Matthew chapter 4 verse 4, sinasabi dito, ito po ay pinaka-common na talata na sinasabi po dito mga kapatid. Katapat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun pong salita doon na nakasulat mga kapatid, yung mismong word. Sabi doon, but by every word. Yung word po doon mga kapatid, yan po ay tinatawag na Rema. Galing po siya sa salitang Griego na Rema. Next verse mga kapatid, bibilisan ko lang ito dahil mahaba po ito mga kapatid. Dahil sitingnan po natin yung lahat ng talata dito from Matthew mga kapatid to Book of Epistles. Ayan. So next dito mga kapatid, dito po sa Matthew chapter 12 verse 36, sabi dito, but I say unto you that every idle word that men shall speak. So makikita nyo dito mga kapatid, at sinabi ko sa inyo na ang bawat Rema or salitang walang kabuluhan sabihin ng mga tao. Sabi dito mga kapatid, word or Rema that men shall speak.
So ito yung sinasalita, ito yung sinasabi natin kanina, that is the utterance, mga kapatid. Next verse dito mga kapatid, makikita natin sa book of Matthew, which in the book of Matthew chapter 18 verse 16 mga kapatid, nasabi dito, datapot kung hindi kanya pakinggan ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat rema or salita. Ayan. So maliwanag po dito mga kapatid na may nagwi-witness, that is talking about the utterance, yung sinasalita natin, that is rema. Next verse mga kapatid is makikita natin Matthew chapter 26 verse 75, sabi dito, and Peter remembered the word of Jesus. Naalala ni Pedro ang salitang sinasabi ni Jesus. So yung word na salita doon mga kapatid, rema yon sa salitang Greek po mga kapatid. Ngayon puntahan po natin ang book of Mark. May ilan pong sinasabi din dito patungkol po sa tinatawag na rema. Sa book of Mark chapter 9 verse 32, sabi dito mga kapatid, but they understood not that saying. So dito mga kapatid, yung saying sa English, sa Greek po niyan ay rema. Sabi dito mga kapatid, ngunit hindi nila naunawa ang sabing ito, that is rema. So Mark chapter 14 mga kapatid verse 72, sabi dito mga kapatid, ito po ay kapareho ng sinabi kanina ng Matthew chapter 26 verse 75. Nasabi ito, apagdakay bilang pangalaway tumilaok ang manok at naalala ni Pedro ang salitang sinasabi ni Jesus sa kanya. So, ang salita doon mga kapatid, that is rema. And dito po tayo mga kapatid, book of Luke chapter 24. Sundan nyo lang po ako mga kapatid, bibilisan ko lang para po hindi po tayo mag-consume ng maraming oras po dito mga kapatid. Praise the Lord. Book of Luke chapter 24 verse 8 to 11. Sabi dito mga kapatid, at naalala nila ang kanyang mga salita and they remembered His word. Nasabi dito mga kapatid, yung words, that is plural, sa salitang Griego, ito po ay rema. Ayan. At sabi dito mga kapatid sa 9, at nagsibalik mula sa libingan at binabalita ang lahat ng mga bagay na ito sa 11 at sa lahat ng iba pa. Sila nga'y si Maria Magdalena, si Juana at si Mariang ina ni Santiago at iba pang mga babaeng kasama nila ang nangagbalita ng mga bagay na ito sa mga apostol. Sa verse 11, binanggit rin dito mga kapatid, at ang mga salitang ito'y, ang rema na ito, sabi dito mga kapatid, inakala nilang walang kabuluhan at hindi nila pinaniniwalaan. So malalaman natin mga kapatid, hindi na natin masyadong i-explain dahil maliwanag sa bawat talata ng Biblia na itong rema ay tumutukoy po sa yung salitang sinasabi natin, that is a rema. The written word, that is also a rema. Of course, sa ibang ay pwede rin po logos mga kapatid, depende po sa context. Ayan, sabi ko nga, hindi natin tatalakayin dito muna yung pagkapareho, kundi yung pagkakaiba muna mga kapatid. Praise the Lord. Dito po mga kapatid sa Book of John, ayan, chapter 3 verse 34, sabi dito, for whom God hath sent speaketh the words of God. Sabi niya dito mga kapatid, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. So, rema mga kapatid, praise the Lord. So dito, John chapter 6 verse 63, sabi dito mga kapatid, it is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing, the words that I speak unto you, ang mga salitang sinasabi ko sa inyo. Ayan, sabi dito mga kapatid. So that is rema. Dito mga kapatid, John chapter 8 verse 20 mga kapatid, sabi dito, sinasalita niya ang mga salitang ito sa dakong kabangyaman. So doon nabanggit pa rin na yung word na salita, sinasalita niya yung rema or salita mga kapatid. So that is rema sa salitang Griego. So di na natin masyadong i-explain niya mga kapatid dahil maliwanag na sa talata. Puntahan natin yung book of Acts. Ito ay pagpapatunay lamang mga kapatid para maintindihan po natin ano bang ibig sabihin talaga ng rema. Okay? Acts chapter 2 verse 14, sabi niya, hearken to my word, makinig kayo sa aking mga salita. Ito ay nagsasabi ay si Pedro. Sabi ni Pedro, makinig kayo sa aking rema or salita. Oh, that is rema in the Greek word po mga kapatid. Sa meron po mga Biblia na Greek po mga kapatid, Greek Bible, pwede niyo po akong sundan at suriin, basahin yung aking mga sinasabi sa inyong Greek Bible. Acts chapter 28 verse 25, sabi dito mga kapatid, Paul had spoken one word. Yung word doon mga kapatid ay rema. Si Pablo ay nagsalita ng isang salita. Oh, that is rema po mga kapatid. Dito mga kapatid may isang pinaka-common na talata po na palagi nating naririnig. That is Romans chapter 10 verse 17. Sabi, for faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So yung word of God doon mga kapatid, yung word na sinasabi doon, that is rema.
from the Greek word rema, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 12 verse 4, sabi dito mga kapatid, na kung paano siya inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang o rema, di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. So that is rema also, mga kapatid. Praise Lord. Ephesians chapter 6 verse 17, sabi dito mga kapatid, and take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the rema of God, the word of God. Okay? Hebrews chapter 12 verse 19, mga kapatid, sabi dito, ang tunog ng pakakak at tinig ng mga salita, that is rema also, mga kapatid, na ang aking narinig ng tinig na ito ay nagsipamanhik na huwag nang sa kanila isalitain pa ang anumang salita. That is rema. Maliwanag, that is utterance, mga kapatid. Yung mismong sinasabi na salita ay tinatawag na rema. Okay? So, Book of Jude, mga kapatid, chapter 1 verse 17, mababasa din natin dito. Sabi dito, mga kapatid, but beloved, remember ye the words which were spoken. Okay? Ngunit kayo mga minamahal, ay alalahanin ninyo ang mga salitang ng unay sinabi ng mga apostol at ating Panginoong Hesukristo. So, tumutukoy ito sa literal na salita, mga kapatid, na sinasalita natin, mga kapatid. So that is rema. Alright? Praise the Lord. Puntahan naman natin, mga kapatid, sa oras na ito yung tinatawag po na logos. Ano ba ang salita? Ano ba itong logos? Ang logos din po, mga kapatid, sa Greek kasi, sa English kasi, word pa rin siya. Kaya pag nagbasa ka ng English, di mo malalaman ito ba ay logos, ito ba ay rema. Titingnan natin ngayon, ano ba itong sinasabi itong logos? Sa salitang Griego po, mga kapatid, pag sinasabi nating logos, ito po ay plan, thought, yung iniisip, the mind of God, the reasoning, or dahilan. That is also a logos po, mga kapatid. Or sa ibang yung preaching, yung ibang word ng preaching po sa Bible, it also from the Greek word logos. So sa Greek logos, yung translate sa English, preaching, yung iba word. So yung doctrine din po, mga kapatid, that is also a logos. So titingnan natin, mga kapatid, yung nilalaman po nitong logos. Pag sinabi pala nating logos, ito yung kabuuan plano. Okay? Hindi po siya yung literal na sinasabi na nagsasabi ka lang. Of course, it shall be, pwede siya nating makonsidered na logos. Halimbawa, nagbabasa ka ng Bible, kino-quote mo, that is rema, kino-quote mo eh. Pero that is also a logos dahil yan po ay salita ng Diyos na nung una pa ay nakaplano, especially when we talk about salvation po, mga kapatid. Praise the Lord. Okay? So dito, mga kapatid, logos means the plan or mind of God. So that is a logos, mga kapatid, from the Greek meaning po, mga kapatid. Praise the Lord. Example, dito po sa Matthew chapter 5 verse 32, sabi dito, mga kapatid, but I say unto you that whosoever shall put away his wife, saving for the cause, yung cause doon, mga kapatid, or dahilan, or reasoning, that is logos, from the Greek word logos. For the cause of fornication, causeth her to commit adultery. So, yung cause po dyan, mga kapatid, or dahilan, yan po ay logos. Okay? Ito yung sinasabi natin kanina na isa sa mga meaning ng logos. Sa Matthew chapter 12, verse 37, makikita din po natin dito, mga kapatid. Ang sabi po dito, for by thy words, hindi rema, kundi logos. For by thy words, sa pamamagitan na, sapagkat sa iyong mga salita, sabi dito, mga kapatid, ay ikaw ay magiging banal. Ano ba itong salita nito? Ito ba ay rema or logos? That is a logos po, mga kapatid. Bakit? Kasi ito po ay kadalasan na may misinterpret sa mga kaibigan natin, mga kapatid, na hininiwala na kapag tanggapin mo daw ang kaligtasan, sasabihin mo lang sa iyong bibig dahil yan daw ay makapagpabanal sa iyo. Kasi sabi nga ng Bible, sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal. Hindi po ganun, mga kapatid. Dahil ang salita po dyan, it came from the Greek word logos and not rema. Ano bang kaibahan, Brother BJ, ng logos at saka rema? Pag sinabi kasi nating rema, ito yung mismong sinasabi natin, pwede ka bang aariing banal dahil na ikaw ay nagsasalita? Sabi ng Bible, sila ay nagsasalita ng aking mga salita, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. So sabi ng Biblia. So hindi po tayo nagiging banal because of our spoken word, mga kapatid, kundi ito po ay sa pamamagitan ng logos. Ano ba itong salita na sinasabi dito? It includes the plan and mind of God po, mga kapatid. So kasama dito, mga kapatid, yung action, yung thought, mga kapatid, okay? Yung pag-accept natin ng salvation, pag-accept natin ng ating Panginoong Hesukristo, not by words only, mga kapatid, na rema or spoken word, but through actions, through obedience to the Word of God. So that is the logos, mga kapatid. Obedience to the plan of God for us to be saved po, mga kapatid. Kaya nga po dito sa
Matthew chapter 12 verse 37, sabi dito, for by words, dahil sa inyong mga salita, okay? Sabi dito mga kapatid, sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal. Hindi po ito salita na spoken word, but salita mga kapatid na tinatawag dito mga kapatid, it includes the plan and mind of God and the plan of God for our salvation. Okay? Hindi lang sinasabi mo na nagsasabi ka lang, kundi sinasapuso mo mga kapatid, sinasabuhay mo. That is the Logos. Okay? So, ngayon medyo naiintindihan natin mga kapatid, ano pong pagkakaiba ng meaning ng Logos at saka Rema. Mark chapter 7 verse 13, sabi dito mga kapatid, okay? Making the word. Ayan. Making the word of God of none effect through your tradition, which you have delivered, and many such like things do ye. So, sabi dito mga kapatid, na niwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos. Hindi nila binigyan ng halaga yung salita ng Diyos. Sabi dito mga kapatid, ng inyong salitain sa saling sabi. So, ang ibig sabihin nito mga kapatid, hindi lang yung spoken word, written word, na yung kanilang binaliwala, kundi yung kabuuang laman ng salita po mga kapatid. It includes the plan and mind of God. Yun po ang kanilang na-reject dito po sa base sa context mga kapatid. Sa madaling salita, the doctrine of God. Okay? So, Luke chapter 12 verse 10 mga kapatid, mababasa din po natin ito. Ang sabi ito, and whosoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. Okay, bibigyan pansin natin ito mga kapatid. Ang bawat magsasalita ng salitang laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay hindi papatawarin. Ano ba itong sinasabi dito na salita? Ito lang ba ay kapag nakapagsabi ka ng hindi maganda para sa banal na Espiritu ay blasphemy na ba yun mga kapatid? Dali maraming mga nagsasalita ng ganun mga kapatid. Pero hindi naman sila nagkaroon ng tinatawag na blasphemy of the Holy Ghost. Ano ba ito mga kapatid? Ang salita po dito na sinasabi, word against, dito mga kapatid, against the Holy Ghost. Ang word dyan, that is not a spoken word, but it is a Logos. Anong ibig sabihin ng Logos? Of course, it includes a spoken word. Not just a spoken word, but pag sinabi nating blasphemy of the Holy Ghost, it's a complete denial in your heart, in your thought mga kapatid, na talagang nireject mo ang Holy Spirit. So, especially mga kapatid doon sa mga may alam na patungkol sa banal na Espiritu, sa mga elders ng church, yung matagal ka na nanampalataya. Actually, di ko na masyadong i-explain ito for more explanation about the blasphemy of the Holy Ghost. I think pwede nyo panoorin ang video po ni Sir David Bernard patungkol dito. Kasi minsan, na-misinterpret ng ibang akala nila, iniiwasan lang nila doon yung tinatawag na yung makapagsabi sila ng hindi maganda. Of course, kasama doon mga kapatid. But hindi lang po doon na, kumbaga, ayaw ko lang magsabi ng hindi maganda patungkol sa Holy Ghost, pero sa actions and sa puso and your thought is deny mo na ang Holy Ghost, pwede ka pa rin magkasala against the Holy Ghost po mga kapatid. So ito po ay mababasa natin to, the word. Hindi siya rema but a Logos po mga kapatid. Okay? So anyway, kung i-explain natin to, sobrang haba po nito mga kapatid. Pero tutungo po tayo sa susunod na talata, which is sa Book of Luke chapter 21 mga kapatid, verse 33, sabi dito, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So dito mga kapatid, hindi siya tinutukoy dito mga kapatid yung written word or yung tinatawag dito na spoken word, but as kabuuan mga kapatid, yung plano ng Diyos. Okay? That is Logos. Okay? Sabi dito mga kapatid, heaven and earth shall pass away, but my words or Logos shall not pass away. Okay? Another example for Logos, Acts chapter 8 verse 4 mga kapatid, sabi dito, therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Okay, yung word po dito mga kapatid, ito po ay Logos. Bakit? Ito po ay preaching. Kasi pag nagpipreach ka ng word, ano ba pipreach nila? That is the gospel. It includes the plan of God about our salvation po mga kapatid. Hindi lang po ito yung sinasabi, sabi nga ni Apostle Paul, hindi ako nagkakamali, sabi niya, hindi po kami nagpipreach sa ganda lang po ng aming pananalita. Okay? Yun po ang sabi ni Pablo. So dito mga kapatid, it includes the plan of God for our salvation. Yung tinatawag na preaching. Okay? So sila po ay kumalat, mga kapatid, sa buong sanlibutan, nangaral ng salita ng Diyos. So hindi rema, but a Logos po mga kapatid, ang tama pong pagkagamit. Okay? Dito tayo mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Sabi dito mga kapatid, for the preaching of the cross. Okay? Alam niyo ba mga kapatid, yung preaching dyan, pag tinignan mo yan sa salitang Griego, that is Logos.
Yun yung sinasabi ko kanina. Yung preaching kasi mga kapatid, especially when we talk about the gospel, that is logos. Okay? Sabi niya dito, for the preaching of the cross, for the logos of the cross, is to them that perish, foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. It talks about the gospel po mga kapatid. Sabi dito mga kapatid, ang preaching daw patungkol sa cross ay walang kabuluhan sa iba, ay kamangmangan para sa iba. Okay, ito ay kumbaga sinabi ito foolishness para sa iba, pero para sa atin it is the power of God unto salvation. So mababasa din po natin yan mga kapatid, Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. So dito sinasabi mga kapatid, it is the power of God unto salvation. So ngayon, kung titingnan po natin mga kapatid at kaibigan, yung word ay meron po siyang dalawang tinatawag na salitang Greek, that is, na pinanggalingan, that is the rema and the logos po mga kapatid. So pag sinasabi nating rema, ito po yung mismong pagkasabi natin or yung written word that is also a rema. Mga kapatid, yung revelation natin from the Lord, that is also a rema. Yung utterance mga kapatid, a command, that is rema. So the logos, it includes also mga kapatid yung sinasabi. Kung ang sinasabi mo ay according to the Bible, pwede rin po siyang matawag na tinatawag na logos po mga kapatid. Basta ang pinaka-meaning ng logos, it is a plan and mind of God. Everything that is written in the Bible that is related to the plan and mind of God mga kapatid, plano ng Diyos, especially patungkol po sa ating kaligtasan, that is the logos po mga kapatid. Praise the Lord. So dito, makikita natin mga kapatid na ang logos po ay nakadepende po yan sa context ng Biblia. So nagbabago po ang kahulugan ng logos, it depends on the context in the Bible. So ito po ay tinitingnan pa rin natin dito mga kapatid, o tinitingnan natin yung Greek, pero titingnan pa rin po natin yung context po ng Biblia po mga kapatid. Halimbawa, kanina, yung preaching sa Greek ay logos. Dahil po yung context doon, it talks about the plan of God for our salvation. So dito may iba pong talata mga kapatid na yung doctrine ay also from the Greek word logos po mga kapatid. Titingnan po natin dito, yung nakasulat po sa Hebreo. Ayan, Hebrews chapter 6 verse 1. Sabi dito mga kapatid, therefore leaving the principle of the doctrine of Christ. Yung doctrine yan, kapag titingnan mo yan sa salitang Griego, that is a logos mga kapatid. Why? Because the doctrine, it includes the plan of God. Paano ang Diyos, ilan ba ang Diyos, ayan, paano siya nahayag sa laman, ayan, also a doctrine, especially mga kapatid patungkol po sa ating kaligtasan. So a plan of God for our salvation, that is also a doctrine. The faith, the repentance, paano tayo maligtas mga kapatid, a doctrine. So, makikita natin doon mga kapatid, yung kaibahan. Ano po yung pagkakaiba ng logos at saka rema. Okay, so dito mga kapatid, makikita din po natin Hebrews chapter 11. Kung makikita natin dito, isa po ito sa mga example ng rema. Bago po ako magtatapos mga kapatid. Hebrews chapter 11 verse 3. Sabi dito mga kapatid, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. Okay? Sa pananampalataya ay natalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano ba itong salita ng Diyos? That is a rema mga kapatid. Dahil, bakit ba? Paano ba natatag ang sanglibutan? Sabi ng book of Genesis, and God speak, let there be light, and God said, sinabi ng Diyos, that is rema. Kaya pag mabasa natin sa book of Hebrews chapter 11 verse 3, na inaitatag ang sanglibutan sa pamamagitan ng rema ng Panginoon. Okay? Pero kasama din po yun mga kapatid sa logos. Sa mga susunod na video, tatalakayin pa natin yung mga kapatid. Ngayon, papasadahan muna natin yung John 1:1 mga kapatid. Na may nagsasabi doon, so Brother BJ, ano ba yung logos? Okay, kasi sinabi ng John 1:1, the word was God. Yung word po doon mga kapatid, hindi rema, but a logos. Bakit sinabi doon na the logos is God? So sabi ko nga kanina mga kapatid, titingnan pa rin natin dito yung context. Okay, may mga nagtanong, ano ba ang logos? God ba siya or hindi? Well, my answer is yes and no. God at hindi. Bakit? It depends on the context in the Bible. Okay, halimbawa mga kapatid, dito po tayo sa Acts chapter 12. Okay? Kung babasahin po natin, kung sasabihin kasi natin agad na the logos is God. Okay? Ito po ay premise lamang sa mga susunod natin na video. Doon po natin yan tatalakay mga kapatid. Kung sasabihin natin agad, gawin nating normative na pagkaintindi natin na yung logos ay Diyos.
magkakamali po tayo mga kapatid sa iba pong talata sa Biblia. Halimbawa mga kapatid, Acts chapter 12 verse 24. Sabi dito, but the word, sabi dito mga kapatid, the logos, sa Greek word logos, na trema, but the word of God grew and multiplied. Sa Tagalog, datapwat lumalago ang salita ng Diyos at dumami. Kung gawin nating normative na ang salita dyan or logos ay Diyos, ang lalabas mga kapatid ganito, datapwat lumalago ang Diyos ng Diyos at dumami. So magkakaroon tayo ng problema mga kapatid. So again, it depends on the context of the Bible. Halimbawa, another example po dito mga kapatid ay dito po tayo sa Matthew. Yan, Matthew chapter 12 verse 37. Sabi dito mga kapatid, sapagkat sa iyong mga salita, kasi dito ang sa Matthew 12:37, ito po ay logos sa salitang Griego. For by thy word thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Kung sasabihin natin na normative na ang logos ay Diyos, okay, pag nakabasa tayo ng logos ay Diyos agad. Kumbaga sa isipan natin, Diyos yan, logos eh. So, lalabas dito mga kapatid, sasabihin dito, sapagkat sa iyong mga salita, o kung gawin natin yung Diyos, sapagkat sa iyong mga Diyos. So, lalabas sa marami na ang Diyos natin mga kapatid. O, tingnan natin ha, kung yan ang pagkaintindi natin, sapagkat sa iyong mga Diyos, ikaw ay magiging banal, sapagkat sa iyong mga Diyos ay hahatulan ka. Paano yung mga kapatid? I-plural ang nakalagay po dito. So in the Bible, the logos, marami pong nakasulat in a plural na pagkasulat po mga kapatid. So ngayon, ang logos ba ay Diyos? Yes and no, depende sa context. But when we talk about John 1:1, sabi doon mga kapatid, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? So, sabi doon mga kapatid, and the logos ay Diyos. Logos, Theos. Okay? So, sa bagay na yun mga kapatid, when we talk about John 1:1, verbatim nakalagay, the logos was God. Okay? My answer would be yes. Ang logos ba ay Diyos? If you talk about John 1:1, yes. Pero hindi natin masasabi na ang logos in a normative sa lahat na nang nakasulat ay Diyos. So ngayon, bakit sinabi ng John 1:1 na ang logos ay Diyos? So yan po ay pag-aaralan natin mga kapatid. Kasi sa Bible, kailangan natin niyang unawaing mabuti mga kapatid. Kasi po, kahit sabihin natin nakasulat dyan, the Word was God, kung mali po yung definition of terms mo sa logos dyan, based on the context, mali po yung maging pagkakaintindi mo or maging paliwanag mo sa John 1:1. Okay, halimbawa, ano bang pagkaintindi mo sa logos dyan sa John 1:1? Kung inuunawa mo na ang logos ay literal na plano, okay, ay hindi po yun ang Diyos mga kapatid. O bakit sinabi ng John 1:1 na the Word, the logos is God? Ayan. Yan mga kapatid, yan po ay tatalakayin natin sa mga susunod natin na video. Pagbibigyan po natin yung linaw, mahaba po kasi yung topic po mga kapatid. Titingnan po natin yan sa original na teksto ng Bible. That is a Greek word po mga kapatid, and based din po sa context, titingnan natin mga kapatid kung ano po ba ang sinasabi ng John 1:1. Okay? So sa John 1:1 ba, the Word is God? Verbatim, yes. Pero sa unawa, the Word is God? Depende kung anong ibig sabihin mo sa logos. Anong ibig sabihin mo sa word? Word ba na literal na word? Okay? So in that case, hindi po mga kapatid. So bakit sinasabi? So balik pa rin po tayo sa pinaka-definition ng logos, which is the plan, the thought, the mind of God, and the reasoning. So, sa pamagitan dun mga kapatid, malalaman po natin ano ba ang tinutukoy, paano ba natin intindihin, paano ba natin unawain yung John 1:1. Okay? So, that's all for today po mga kapatid, and magkikita-kita po tayo muli for our next video. Samahan niyo po ako muli mga kapatid doon. At hindi na po yan magtatagal after this video mga kapatid, tatalakayin po natin yan. And isa-isahin po natin yun mga kapatid. Praise the Lord. I hope mga kapatid and pray na naintindihan po natin at nunawaan mga kapatid, dahil hirap po tayong maintindihan mga kapatid ang susunod natin na topic kung hindi po natin una maunawaan ito pong rema and logos. Dahil po mga kapatid, sabi ko nga sa mga iba't ibang interpretation ng Bible about sa John 1:1, bakit sila nagkakamali ng pag-interpret ng John 1:1? Because hindi mo na nila inaalam yung definition of terms. Banggit lang sila ng banggit ng terms without knowing the real meaning or the definition. So, sa oras na ito mga kapatid, salamat po sa iyong panonood, and God bless us all po mga kapatid.